Brigada in the heart of changing lives. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time. Isang minuto makalipas sa alas 4. This time check is brought to you by DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Narito na ang programang magbibigay linaw sa mga balita at isyong napapanahon. Siksik sa mga balita mula sa buong araw na pagro-ronda ng mga brigador ng bayan. Ronda, Brigada, Ronda. Brigada, anuman ang kaganapan, opinyon, reaksyon, hihimayin, lilinawin sa mas pinalakas na Ronda Brigada. Magandang hapon, narito po ang mga balita sa oras na ito. Ronda Brigada. Mga kabrigada, sinagot na ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyong ibinato laban sa kanya sa pagdinig ng House Justice Committee. Partikular ang mga aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes hinggil sa umano'y bilyong halagang pera sa kanyang mga bangko. Sa isang statement, idiniin ni VP Sara na wala na raw bago sa mga naratibo ni Trillanes. Aniya pareho lang ang istorya ng dating senador mula 2016 hanggang 2026. Pero ang nagbago, meron na raw makinaryang sumusuporta sa kanya. Sabi ng bise, nasa likod daw ni Trillanes ang Pangulo na kailangan din naman umanong magpa-drug test. Suportado rin daw si Trillanes ng mga miyembro ng Kamara na tinawag niya ang law bender na nakatanggap din umano ng mga maleta. Pinatikos din ni VP Sara ang Commission on Audit na umano'y naglabas lamang ng mga issuance na timing naman sa anay mga political attacks, pati na rin ang panibagong talagang opisyal ng AMLC. Sabi ni VP Sara, di raw may kakaila ang timing nito na nagsimula raw mula nang tumanggi siyang pumirma sa pambansang budget. Idiniin ng bise na malinis daw ang kanyang service record at deklarado ang lahat ng kanyang ari-arian sa SALN. Ang totoo raw magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Sa huli, muling binalikan ng bise ang isyo ng bilyong-bilyong piso sa flood control projects. Pati na rin ang umano'y kawalan ng konkretong solusyon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kahirapan at kagutuman. Ronda Brigada. Samantala, hindi tugmang halaga ng SALN ni VP Sara base sa datos ng AMLC, itinanggi ng kanyang defense team. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada Live Report. Tinanggi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi nagtutugma ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng BISE base sa datos ng Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Attorney Michael Poa, misconception ang salitang hindi nagtutugma. Para sa kanila, wala naman daw hindi nagtutugma at iginiit na may kaibahan lang kung paano ito ipresenta sa House Committee on Justice. Sa impeachment hearing kahapon, pinagbagga ang datos ng cash at net worth mula sa SALN ni VP Sara sa halaga ng covered transactions and suspicious transactions ng kanyang bank account base sa datos ng AMLAC. Hindi umano tugma ang halagang iniulat ng bise kumpara sa perang dumaloy sa kanyang bank account. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Ronda Brigada.
Sa ibang balita po naman, mga kabrigada, hindi naman nabigla ang mga biktima ng extrajudicial killings o EJK sa lumabas na aligasyon na posibleng may ugnayan o proteksyon sa illegal na droga ang pamilya Duterte. Sa panayam ng Brigada News of Manila kay Counsel for the ICC Complainants Attorney Nery Colmenares, sinabi niya na matagal na nilang naririnig ang ganitong mga paratang kaya hindi na ito nakakagulat para sa mga biktima at kanila mga pamilya. Ayon sa abogado, ang mas pinagtutuunan nila ngayon ay ang mga kasong isinusulong sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay na monoy extrajudicial killings sa kampanya kontra droga. Higit pa niya, mahalaga ang patuloy na pag-usad ng kaso dahil nakabatay ito sa ebidensya at testimonya, hindi lamang sa mga lumalabas na aligasyon. Patuloy namang umaasa ang mga biktima na makakamit ang hustisya sa pamamagitan ng mga legal na proseso sa loob at labas ng bansa. Matagal na rin usap-usapan yan sa Mindanao, lalo na sa Davao. Ang mga Dutertes involved din mismo sa drugs. No? So, di na namin kinagulat yung binanggit ni Senator Trillanes na may link ang mga Duterte sa drugs kasi nagtaka kami, mayroon siyang pinapaborang mga drug lords at di hinahabol. Pag drug addict, hinahabol niya. So, I guess that puts into question yung drug war mismo. Brigada! Samantala, kinontra naman ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na last minute ang pag-aproba sa kanyang biyahe. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, base sa record, April 14 pa nag-apply ng Travel Authority. Ang Vice Presidente at karaniwan umanong na ibibigay ang approval isang araw bago ang itinakdang biyahe. Dagdag pa ni Castro, karaniwang inaabot na hanggang 5 working days ang pagproseso ng Travel Authority sa mga opisyal ng gobyerno. Iginit din ng Malacanang na wala pang naitatalang pagkakataon na tinanggihan ang travel request ni Duterte kahit pa ito ay personal o pagbabakasyon. Kaya hindi rin ito dapat gawing isyo ni VP Sara. Biniweltahan din ni Castro ang Vice Presidente kaugnay sa apila nitong panatilihing confidential ang kanyang biyahe para sa seguridad. Anya bilang isang public official, may mga impormasyong kailangang malaman ng publiko. Ayon kay Castro, hindi maaring ituring na pribado ang ilang detalye ng biyahe ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sa gitna ng mga bilyones na issue na napapaloob ngayon sa Vice Presidente at sa kanyang asawa. Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang Vice Presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig. Considering na wala naman siyang ilbo, wala rin naman na precautionary whole departure order. Brigada! Naniniwala naman ang Malacanang na hindi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinatutungkalan sa pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez na hindi siya magiging scapegoat sa katiwaliang gawa ng iba. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi ganoon ang interpretasyon ng Pangulo sa naturang pahayag, partikular sa nabanggit ni Romualdez na executive ang may command responsibility. Ayon pa kay Castro, hindi lang naman ang Pangulo ang bumubuo sa ehekutibo, kaya nga binuo ang ICI na isang independent body para maimbestigahan ang ibang opisyal gaya ng DPWH. Dagdag pa niya, mismo si Pangulong Marcos ang nag-utos ng investigasyon nang lumitaw ang umano'y anomalya bilang bahagi ng kanyang mandato na linisin ang pamahalaan. Tungkulin niya ng Pangulo bilang Chief Executive na tiyakin ang investigasyon at pananagutan kahit pa masangkot ang mga nasa loob ng administrasyon. Hindi rin daw saklaw ng palasyo ang nararamdaman ng dating speaker, ngunit mas gugustuhin ng pamahalaan kung makatutulong si Romualdez sa investigasyon upang mapanagot ang mga tunay na may sala. At kung sinasabi niya po na ang executive ang may command responsibility, kaya nga po nagpautos ang Pangulo. Hindi po tinulugan, walang pagka-cover up, pinaumpisahan po niya ang pag-iimbestiga para kung meron mang anomalya at kung sino yung dapat na managot, dapat po na managot. Brigada!
Brigada. Nilinaw ng Bureau of Immigration na nananatili sa Pilipinas si dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez. Batay ito sa pinakahuling tala sa database ng BOC na walang record ng kanyang pag-alis ng bansa. Nananatili mo silang nakamonitor sa galaw ng dating House Speaker habang umiiral ang whole departure order laban sa kanya. Itinas ito ng Sandigang Bayan matapos makitaan ng probable cause na maaaring tumakas ang mambabatas kaugnay ng mga isyong kinakaharap nito na umano'y anomalya sa flood control projects. Una nang idiniin ng kampo ni Romualdez na nasa Pilipinas pa rin ang dating speaker. Sabi pa ni Attorney Ada Fajardo, pag-aaralan nila ang lahat ng legal remedies upang questionin sa tamang forum ang inisyong whole departure order. Brigada. Ligtas nang nakauwi sa bansa ang 7 Pilipinong tripulante ng MT Aqua 1. Ito'y matapos dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kahapon, April 22, 2026. Sila ay bahagi ng 21 Pilipinong crew ng Panama Flag Oil Tanker na tinamaan ng Iranian missile malapit sa Ras Laffan Industrial Hub sa Qatar noong April 1, 2026. Sa kabila ng insidente, wala namang naiulat na nasaktan sa mga ito. Sa kanilang ligtas na pag-uwi, sinalubong sila ng mga kinatuwa ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration at agad na binigyan ng tulong pinansyal at suporta. Ayon sa DMW, 17 na sa 21 tripulante na nakauwi na sa Pilipinas habang inaasa ang susunod na uuwi ang natitirang 4 sa mga darating na araw. Tiniyak ng pamahalaan ng patuloy na pag-alalay sa mga seafarers upang matulungan silang makapag-adjust at makapagsimula muli matapos ang insidente sa kanilang trabaho sa ibang bansa. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na isinagawa alinsunod sa umiiral rules of engagement at may buong pagsasaalang-alang sa kaligtasan ng mga sibilyan ng operasyon sa Toboso, Negros Occidental noong April 19, 2026. Sa operasyon, maalalang 19 na rebelde ang nasawi at 24 na armas ang nakumpiska habang ang mula sa ilang lider ng grupo na tinuturing na malaking dagok sa kanilang operasyon sa Northern Negros. Ayon sa AFP, ligtas na nailikas ang mga residente sa kasagsagan ng engkwentro sa tulong ng lokal na pamahalaan at mga partner agencies at nakabalik na sa kanilang mga komunidad matapos ang insidente. Patuloy na nakikipagtulungan ang AFP sa mga lokal na otoridad upang tiyakin ang seguridad, katatagan at agarang pagbabalik ng normal na sitwasyon sa lugar. Brigada. At yan na po mga kabrigada, ang kabuuan detalye natin po mga balita sa oras na ito. Ako po naman ang inyong naging lingkod in the heart of changing lives, Brigada Roel Chaco. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyo lahat. Tuloy-tuloy ang pasada ng mga Brigada. Inyong napakinggan ang Ronda Brigada. Ronda Brigada. Hanggang sa muli.